Marami po mga kamaster ang hindi masaya nitong pagpapatupad ng GSIS ng multipurpose loan. Ito po ay dahil hindi po na-meet ang expectation ng mga borrowers nang sila po ay nag-apply ng GSIS multipurpose loan. At narito nga po ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi masaya at dismayado itong karamihan sa mga GSIS borrowers tungkol po nitong multipurpose loan. Unang-una mga kamaster ay itong napakaliit o kaya ay wala ng net proceeds na matatanggap ang borrower mula sa kaniyang ina-applyan na multipurpose loan. Hindi po natin madidinay mga kamaster na sa usapin po ng pag-apply ng loan ay unang-una po napapasok sa isip po ng borrower ay kung magkano yung kaniyang matatanggap na net proceeds mula po sa nasabing loan. Pero dito po sa multipurpose loan ay tila ba napakaliit o kaya ay halos wala ng net proceeds na matatanggap ang borrowers dala nga po ng pagbabawas ng mga outstanding loan balances ng inyong GSIS loans mula po sa inyong loanable amount. Sobrang totoo po nito mga kamaster, lalong-lalo na kung kaka-renew nyo pa lang ng inyong GSIS console loan o kaka-apply nyo po ng inyong GSIS emergency loan. Yun yung mga loans na madalas ay napaka-common po mula sa mga borrowers na siyang kasali doon sa i-consolidate ng multipurpose loan ng GSIS. Pangalawa mga kamaster ay ang pagtaas ng monthly amortization ng inyong loan mula po doon sa existing na consolidated loan o kaya ay emergency loan at dito ngayon sa bago na multipurpose loan. Kapag po kasi nag-apply ng MPL ang isang borrower, iniisip po nila na liliit yung kanilang monthly amortization dala ng pagliit po ng monthly ng annual interest rate ng loan mula sa 12% ng console loan at magiging 7% na lamang ng MPL. Ngunit kadalasan po doon sa mga borrowers na mayroong console na kuha po ng 10 years ay tiyak po talaga natataas yung kanilang monthly amortization dala ng pagbaba ng repayment period mula po sa 10 years ay magiging 7 years na lang dito po sa multipurpose loan. Dati kasi sa console loan, yung kabuuang amount ng loan at interest for the period of 10 years ay i-divide po yan ng 120 months na siyang pagbabayad po ng borrower. Ngunit ngayon sa MPL ay i-divide na lamang ang total ng inyong loan at interest sa 84 months dahil 7 years na lang ang repayment period ng multipurpose loan. Maaasahan naman mga kamaster na bababa yung monthly amortization kapag ang term ng inyong multipurpose loan, ang term ng inyong console loan ay nasa 6 years lamang at kapag kayo ay nag-apply ng MPL na 7 years, yun po yung pagkakataon na bababa yung monthly amortization. At number 3 mga kamaster, yun pong pagbaba ng net take home pay ng isang GSIS borrower. Ito po ay dulot ng pagtaas ng monthly amortization ng kanyang GSIS loan. Kung kaya po ay bababa o liliit yung kanyang matatanggap na monthly net take home pay. Kung hindi man po bababa yung net take home pay ay yung iba po minsan ay hindi na makaka-apply. Automatic po na ma-deny kasi nga napakalaki ng pagtaas ng kanilang monthly amortization na siyang magiging dahilan kung bakit hindi na po aabot ng 5,000 yung kanilang magiging net take home pay pagpasok po ng monthly amortization nitong MPL. Kung kaya ay ma-deny yung kanilang multipurpose loan application. Na ang multipurpose loan ng GSIS ay hindi po talaga siya intended para po sa lahat ng mga GSIS borrowers. Lalo-lalo na po kung yung pangangailangan ay meron kayong madaliang pangangailangang pinansyal sapagkat hindi po ito madalas na nagbibigay ng
mataas na net proceeds o kaya ay mas mataas na net take home pay pagkatapos po ng inyong MPL application. Iba po kasi yung target na market ng borrowers, yung mga uri ng borrowers na tinatarget na magiging beneficiaries po na makaka-avail itong multipurpose loan ng GSIS, at hindi po ito applicable para po sa lahat ng mga GSIS borrowers. May mga pagkakataon din naman mga kamaster na yung mag-a-apply ng multipurpose loan ay makakatanggap ng malaking net proceeds mula sa kanyang MPL na application. Ito po kapag maliit na lang po yung kanyang outstanding loan balance doon sa kanyang consolidated loan o kaya sa kanyang emergency loan, at meron pa siyang enough sufficient net take home pay para ma-cater po yung pagtaas ng kanyang monthly amortization. So, ayun nga mga kamaster, hindi po tayo nararapat na mag-expect ng napakalaki kapag tayo po ay nag-apply dito sa multipurpose loan ng GSIS, dahil lalo-lalo na po kung malaki pa yung ating outstanding loan balance sa console loan o kaya ay sa emergency loan. At wala po tayo mga surcharge mga kamaster na pwedeng may waive ng GSIS dito po sa ating mag-apply. Naintindihan po ito ng marami sa mga GSIS borrowers nang sa ganon ay mabawasan po yung kanilang pagkakadismaya at galit, yung sakit na nararamdaman against po sa GSIS dito po sa pagpapatupad ng multipurpose loan. Hanggang sa susunod po na episode mga kamaster. Keep safe everyone.